fucking awesome. And thank you so much sa mga nandito agad, guys. Maraming salamat sa inyo. At of course, maraming salamat kay Jesus Christ. Maraming salamat, of course, then sa mga una-una dito na nandyan sa may comment section agad, guys. Yan, lumalabas sa inyong pangalan. Sunod-sunod yan. And big shoutout sa mga tiga ibang bansa at overseas workers natin. Of course, sa mga pinakamatatagal na dito, sila Eggsy. Big shoutout sa inyo. Big shoutouts, of course, sa pinaka-top fan natin ngayon. Okay, top fan natin. So, yung mga top fan lang muna babatiin natin. No? So, Elion, big shoutouts kay Eggsy. Big shoutouts kay Jason. Big shoutouts kay Jason. Big shoutouts sa mga tiga Dubai. And of course, mga tiga Taiwan. Okay guys, malupit ng mga news natin and bibigyan ko kayo ng tigli-5 dahilan. Okay, I don't usually do this. Pero pag nagsalita ako patungkol dito guys, usually ito yung nangyayari. Okay, ang tanong ko po ay yung andun po ba sa Binance Alpha na list ay good for long? I really don't think so that it will be good for long. I think it's a cash grab. Parang cash cow yan ng mga whales or yung mga may alpha. So yun nga, tulad ng sinabi, alpha, kala nyo alpha, it's just like it's just like I don't understand why many people are still settling with this kind of alpha wherein you have dexes katulad ng ng hype coin. Bakit hindi na lang kayo doon? And leveled yung playing field. So doon sa Binance ang kalaban niya diyan is biglang magbubuhos ng marami yung mga whales sa Binance. So, minsan nadadala tayo sa sunod-sunod na yung pag-short natin. Actually, ang ganda ng mga ganong strategy. Pero yung iba kasi nadadala pa rin sa sa greed. So, yan, may mga kilala akong kumikita sa pag-short ng mga ganitong tokens, lalo na yung mga nasa alpha, no? Pero I really don't suggest, I won't suggest to really buy long-term those kind of assets. So yan, nandito ang Barangay Tamago yan, nandito sila Mike. Big shoutout sa inyo, boss. Kamusta boss? Hindi na ako nakakanood sa inyo eh. Pa-drop na lang ako. Pa-drop na lang ako kasi nag-ano ko eh. Nagdo-double grind ako sa sa crypto ngayon. Nag-ano ako. Basta, ang hirap sabihin, hindi ko mo share. Yan. Big shoutout sa inyo guys. Maraming salamat. Okay, sige, re-reveal ko dahil napipilitan akong magsalita. Hindi na rin nakaka-live. Naglilipat ako. Ayun, congratulations. Sana all nasa mansion. Okay, so ito yung ginagawa ko. Guys, alpha hunter ako ng isang group. So, sumisilip-silip ako sa mga projects. Okay, so una-una kami palagi sa projects, parang ganon. So, pero doon sa Meraki, ingat ako maglapag ng doon kasi ang dami ko nakikitang projects na biglang aangat saglit lang in a day. Minsan 12 hours lang biglang babagsak. So, sobrang ingat ko kasi nga negative yung sentiment ng market, no? So, hindi siya maganda, no? Na best time to have this kind of place in the market. Pag sinabi natin this kind of place in the market is yung parang apply mo yung ganitong strategy tapos hindi mag-fit in doon sa current narrative. So, hindi siya maganda. Yun yung sinasabi kong hindi maganda. Pero anyways, let's talk about with the news right now. Okay, magta-talk about muna tayo sa top 5 on-chain facts na nakikita ko for this 2025 of July. And many people are not talking about this. Bakit? Kasi it's because numbers. So myself and I really hate numbers too. But this is going to be really cold hard facts. Okay, when we say cold hard facts, okay, meron tayong tinatawag na active addresses, no? So this is over 413,000 people who has active addresses and unique addresses to. Hindi to basta, okay, they are all interconnected. And if you will look into that, okay, bakit sila ganun? Okay, so this shows a robust network usage. It means, okay, unique na nga yung mga wallets, pero also, we have this robust
network usage. Ibig sabihin, may totoong gumagamit. May gumagamit talaga. No? So, we also have the transaction count. So, ito, medyo pwedeng dayahin, may mga AI, etc. But there are also anti-AI that is battling against AI at the same time. So, ano ibig sabihin nun? So, si AI, kinakalaban niya yung mga Autobots, yung mga bots, yung mga nag-auto transaction, yung mga may tamag na bot doon volume bots. Okay? So, yung mga volume bots na yan, okay, naka-cancel out yon. Tapos na separate siya kasi iba naman $0.01 lang yung transaction. So, it's not being kumbaga, yung mga ganitong botting, hindi na siya natitake into account. So, ito yung unique transaction counts. We also have like 506,401 daily transactions, sabi dito sa ating article. So, marami akong nakikitang news. Okay, some news are just copy paste news, pero kung babasahin natin between the lines, this is just chismis, no? This is just may haka-haka. So, huwag niyong papaniwalaan. Okay? So, may isa pa akong nakita dito na napaka-importante, which is yung total value lock natin or total value lock natin or TVL na tinatawag. Umabot tayo ng 1.16 billion. So, how important that is? TVL is the primary data na tinitingnan natin in terms of magbubulgaran na ba, no? Kaya unang nagpapampalagi yung mga DEXs, yung mga powerful DEXs, yung mga robust DEXs. So sabihin natin Aave, o kaya MakerDAO, o kaya sabihin natin DAI. Yan, kahit sabihin natin stablecoin yun, makikita natin yung TVLs natin doon. So back into 2022 or 2021, we have Curve, no? So these are the assets that really actually did perform really well before we even see a real pumps sa market, or sabihin natin nag-dump siya sa middle ng 2021. We saw the specific DEXs or even specific DeFi protocols or DeFi L1 sabihin natin, or DeFi projects had this specific TVL. So makikita natin yan sa DeFi Llama. So ito, hindi na kailangan to ng proof para pakitaan kayo guys na meron talaga. So also, hina-highlight din itong news natin na to na meron din tayong 1.6 dun sa 1.16 billion na yon. This is combined DeFi and layer 2 activities sa Bitcoin alone. Okay, isipin nyo, Bitcoin alone pa lang yun. Okay, so we also have the long-term holders din na tinatawag na umaabot ng 72% of mined BTC is held for long-term. Yung mga nakikita nating news is all about propaganda na ang tagal-tagal ng hinold, ang tagal-tagal ng dormant, after 14 years biglang nag-unlock. So, etong mga news na ito, this is not very new. Okay, ang nagiging parang ang nagiging natin dito. Okay, ang nagiging parang stigma ng mga tao dito is para sa mga bago lang. Okay, para sa mga, hindi ko sinasabing mayabang kami or kami luma na, matagal na dito. Hindi ko sinasabing ganun. Malalaman nyo pag nandun na kayo. Sabihin natin, nagre-react pa rin kayo sa mga ganitong news. Diba? Pinagkakakitaan na lang to ng media. Pinagkakakitaan na lang to due to engagement. So, I really understand because mataas nga naman yung click-to rate ng mga ganitong news. Okay, because this is driven from fear. Okay, so when it is driven by fear, okay, the algorithm of social media, okay, is giving you a high click-through rate. Pag sinabi natin click-through rate, ito yung tinatawag na napapindot sila doon sa content mo. Whether this is YouTube, Facebook, or Reels, or Instagram, or even Twitter. Sa Twitter, sobrang laking kita nito. Maabot ka na $500 per post. Pag umabot talaga ng million yung naging click-through rate and engagement mo dito overall. So sabihin natin, okay? Sabihin na lang natin na ang news is, yun nga, yung sa 80,000 BTC was liquidated. Niliquidate niya yun lahat. After 14 years, tsaka niya ginalaw, no? So doon natin makikita. So those are the top 5 on-chain facts na nakikita ko na we are still in a healthy
crypto prices or crypto or Bitcoin price, bakit hindi ko makita na yung prices natin dito will crash back to 84? Wala akong nakikitang ganong situation because recently galing na tayo doon. Okay, and we never do that actually, never in history or never in fundamentals or kahit sa technical analysis, we never see this kind of move. So every time that we go back there, we never see that again. Okay, every time we go back there, we never see that again on a most recent moves. So, 'di ba? Boom, boom, hindi siya bumalik. So, ganun din dito, 'di ba? So, ganun din dito. Boom, 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 not recent. Hindi na siya bumaba. Mangat na siya. So, dito din, sabihin natin dito, biglang pag bumalik na siya, doon siya magbabagsak. So, but this is very relatively and reasonable. Why is because this is COVID-19. So, dito din, galing na tayo sa taas. So, we were in a very long pump days, kumbaga, or months. So, February pa lang, nag-start na siya. March, April, May, June. Okay, so May, June, hanggang July. Actually, 5 months of bullishness. Okay, wherein ang altcoin season happened here in mini altcoin season happened in May. May, June, July. So, gave you 3 months of bullishness for the altcoins. So, big shoutout sa mga nabago dito. Ayan, kilala Dung. Big shoutout kilala Albert Guevara. Guys, mag-like and share, subscribe kayo. Share nyo ako sa mga Facebook, sa mga tropa nyo na interested sa cryptocurrency only. Okay, yung mga hindi interested, hindi nila alam, wag nyo silang guluhin. Okay, wag natin silang guluhin. Pahayaan nyo lang sila. Pag nagising na sila, doon natin malalaman kung talagang para sa crypto sila. Huwag natin sila pilitin. Okay, so share nyo lang sa Facebook nyo. Please share nyo lang sa mga groups na nasa crypto. Yan, so guys, ito pa next. Gusto ko i-inform kayo about sa fundamental analysis ko in terms of bullish reasons. Okay? Kasi meron din akong bearish. So, I wanna give you or spread positivity in the market. Meanwhile, kasi makikita natin na parang sobrang negative ng mga tao, no? Negative sentiment, kaliwat kanan, etc. Lagi tayong naghahanap ng negative news. Sabi nga nila, the more that you look for evilness, okay, you will see evil. You will see the devil. Sabi nga nila. Pag naghahanap ka ng multo, mahahanap mo yung multo. Ganon din kay God. Okay, pag hinanap mo yung blessings niya, makikita mo yung blessings. Or minsan magugulat ka, nasa harapan mo na, wala ka nang magagawa kundi tanggapin na yun. Okay, ganon din yun. Okay, so ngayon, I wanna give you some positivity na na-overlook ng mga tao. Pagdating sa mga top fundamental analysis na hindi pinag-uusapan sa market. Kasi nga, lunod na tayo sa fear-mongering. Lunod na tayo sa iba't ibang mga kabaliwan. Okay, so makikita naman natin dito, 1 week time frame to. Kahit ibaba ko to ng 3 days, guys, we are not yet overheated. We may see a lot of sideways, kaya nga tayo may green dito. I've never changed this for the last week or 2 weeks already. We've been just doing the same old price. Okay, ito pa rin yung natin. So may tatlo lang akong key scenarios. Kung mabasag tong moving average ito, indeed, hindi na to mag-hold, babagsak na to dito. And probably we may be able to see this level again, which is gonna create a double bottom. Dun ko na masasabi na bear market is already here. Like when we say bear market, this is the crypto winter. We are talking about 2 to 3 years of bear market to the point where no one will talk about Bitcoin. Okay? Parang ganon. So, we're still far away from that. Okay, we don't want to fully assume or premeditate everything here. Okay? Because pag pinremeditate natin yan, what happens is we sell, and what if the market actually pivots? May mangyaring maganda sa market. Tulad na nga lang recent news natin, is there has been a delay in the tariff. And you know, guys, that I am participating in e-commerce businesses too. So I'm handling e-commerce students. I'm also handling e-commerce stores right now. I have a client as well for e-commerce. Okay, so I really know this news because I've been showing you guys as well that, okay, or alphas, okay, sa mga Chinese warehouses and mga madadaldal na mga Chinese people who are enthusiasts as well in terms of cryptocurrency, mainly with tariffs, because that's their job. So now,
I want to go back to our fundamental analysis. Pasilip pa lang yun. And we are going to talk about the institution. Ayan. So, the institutional accumulation muna tayo. Okay, so papadulasan ko muna kayo dito. So, may mga public companies like MicroStrategies, in-increase na nga nila yung BTC holdings nila by 170% in the past year. So, versus nung last year nila, okay, nahigitan na natin siya na times 2.7 na natin siya. And also, we're looking into having a total of 134 BTC increase, or nag-exceed na siya ng 134 actually, quote and unquote, okay, with ETFs like BlackRock or IBIT managing 70 billion plus in assets pagdating sa crypto-related assets. Okay, so why this is very important? So pag pinagsama mo yung yung micro, pati yung BlackRock, IBIT, yung FBIT, Fidelity, tapos sama pa natin yung iba't ibang yung iba't iba pang mga ETFs na talagang nakasalang na ngayon. Sabihin na lang natin, okay, totaling around more than 100 billion plus. So ibig sabihin, fully engaged tong mga taong to sa cryptocurrency. Okay, they are fully engaged to cryptocurrency. Pag sinabi natin fully engaged is talagang nakalublob na yung paa nila doon. Okay, hindi pa buong katawan, guys, kasi wala pa naman tayong crypto regulation. Okay, wala pa tayong full regulation and clear regulation about the cryptocurrency. So, yun lang yung nakakatakot dito. Kasi pwedeng mag-shutdown ng isang company pag nagkamali tapos biglang mag-update, no? So, that's why pag may makikita kayong mga companies, new updates with everything, no? Ang nangyayari is nag-iintayan. Okay, pero pag may isa na matapang, sabihin natin si Tesla, first time gumamit ng e-cars, no, electric cars, wala namang gustong sumubok ng dati, ginawa ni Tesla, o yun, biglang nagsunuran na rin si Ford, nagsunuran na rin si Hyundai, nagsunuran na actually basically lahat. Okay, in terms of how to use or properly use the e-cars, kasi may sumubok na. Ito yung tinatawag na nomads. Okay? Tapos biglang may mga followers tong mga nomads. Kumbaga, kung ano yung tira-tira ng mga nomads na nangat-ngat na nila, kakainin ng mga to. Kaya tinatawag silang mga aso. So, ngayon, let's talk about ETF and corporate treasury. Kasi dito sa long-term case, pinag-usapan din dito. Okay? Dito sa regulatory relief. Pinag-usapan dito yung yung Standard Chartered and the other analyst citation or sinabi nila that there is a strong ETF inflows and corporate treasury buying na nangyayari as key drivers for this kind of bull or regulatory relief or bull run. Okay, so many are saying, okay, with 245,000 BTC, ano ba yung pagkaka-explain doon? Merong 255,000 BTC bought nitong Q2 of 2025. Saan ko ba nabasa yon? Nawala na, hindi ko na makita. Basta yon, sabi doon, na-memorize ko lang. So, meron din tayong mainstream legitimacy na tinatawag, wherein the US housing policy now recognizes the Bitcoin as eligible collateral and policy makers. Okay? So, bakit? Kasi mainly yung presidente natin ngayon sa US is cryptocurrency, pro-cryptocurrency, and he is actively supporting Bitcoin. Wait lang guys, iinom lang ako ng kape. Okay. So, ito na. Meron tayong all-time highs na recently umabot lang ng 110. So, nakakadismaya nga naman talaga, no? Kahit yung mga ganitong candles ay medyo nakakatakot talaga, lalo na sa 1 week, no? Mahaba yung mga weeks sa taas kung titignan. Pero, nadidisregard natin to. So, bakit nangyayari yon?
'Di ba? So, baliktad na yung ano dito, hindi naman ganito para masabi natin, negative to. Pero, yeah, people are always looking for bad news. Gusto nilang bumili lang 'pag nandun na sa pump. So, dito nga masasabi kung sino yung pinakamatapang, siya talaga ang kikita ng pera. So, kahit sa Ethereum, actually ganun din yung nagiging usapan. So, para sa akin guys, this is going to be an easy 3,200 pricing kung sakaling walang magiging bad news na papasok. Okay? Pero, okay, meron din ako tinatawag na 20% chance of us going back to this level, which is yung below 2,000, which is around 1,900. Hindi naman sobra, no? Pero yan, we have Lem, big shoutout sa inyo, kay RJ Production, pati kay Box, big shoutout sa inyo. Okay, so ito na yung sinasabi ko. Okay, di ba, top 5 news lang naman to, ay top 5 fundamental analysis ko. So una, institutional accumulation. Tapos meron na tayong ETF and corporate treasury demands. Okay, kitang-kita na yan dito sa news natin. Binasa ko na lang sa inyo. Pero meron din tayong mainstream legitimacy or yung US housing policy na sinasabi ko kanina. Okay, and ito yun sa treasury. Ayan, treasury buying. More than 200k. Ito pala yan, dito pala yan. Tapos meron din tayong yan sa all-time highs natin. Recently reached again a new all-time high again for BTC, no? So yan, muntik na tayo mag 100. Actually, nag 110 ba tayo? Oo, nag 110 tayo. So nag 110 ulit tayo. Okay, so sinasabi nila fake pricing ito. So yan, nakakadalawang beses na tayo. So 1, 2, kailan yung pangatlo? Yun yung tanong. So let's see. Okay, mukhang magsa-sideways pa to. Pero tulad nga ng sinabi ko, nandito tayo. What we want in this price is to have a play dito sa levels na to. Okay? Pero kung sabihin natin bearish talaga, okay, what happens is yung ano natin. What happens is yan. What happens is baka dito lang tayo maglalaro. Medyo matatagalan pa tayo dito. So for the whole year, 120 or 118 lang, doon tayo maglaro. Pero kung maging bullish si Donald Trump, magkaroon ng delay talaga or sure na talaga na wala na tayong tariff. Kasi last time nung sinabi, okay, no tariff, etc. Tapos na yung tariff, i-delay natin, etc. Bigla nag-pump yung market. Okay, even with the SPX or S&P 500, diba? And NYSE is also pumping overall, diba? Yung buong market noon, pagbukas biglang bumulusok pataas. So ito na yung sasabihin ko sa inyo, which is yung top 5 ko for the fundamental. Okay, no one wants to talk about this, pero if you go to website ng Hyperliquid, okay, meron tayong decentralized ecosystem growth tracker there. Okay, hindi siya actual tracker, pero mapapansin mo na, okay, it's for that kind of cause. Okay, so no single Bitcoin. Wait lang guys, habang wala ko tumawag yung asawa ko. Okay, no single Bitcoin layer dominates. Okay, so meron tayo, ito, papapasa ko sa inyo yung ano. Ito yan hanapin ka. Sa Mesari ko lang din siya nakita guys. Okay, so mahabang talk. Okay, pero eto, papakinggan mo lang to. So pinakinggan ko siya kanina. Okay, and it's more of innovation and stability across the ecosystem. So yung L2 natin, di ba, marami nagsasabi, hindi, wala na yan, pangit na yan, etc. Patayin na tong L2 natin, etc. So maraming ganun. So maraming ganun sentiment, okay? Marami din nagsasabi na hindi ito yung best time to buy, okay? Pero ako, last month sinabi ko sa inyo, optimism is getting some good attraction, no? So big shoutouts kay Damon, pati kay Mang Pepe. We're getting a really good attraction from L2, yung mga OG ng L2, no? So ito yung mga optimism, pwede nyo sabihin matic, yun nga yung sinabi ko sa inyo. Pero sa akin, optimism, L2, di ba? Tapos Axelar, sinabi ko rin yan sa inyo, ni-reveal ko yan. Okay? Marami tayong L2. Okay, marami tayong L2.
Actually, hindi ko yun ni-reveal nung time na yun. Okay? Pero, yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, we have L2s. Okay? And ngayon pa lang nila pinag-uusapan. Ako, pinag-usapan ko na to last month pa lang. Okay? So, hindi ko sinasabing napakagaling ko, no? Ang sinasabi ko, marami lang akong connection. Sila, na tinuturing nila yung sarili nila alpha channel, alpha website, etc. Magaling na research, etc. Sila ngayon pa lang nila pinag-uusapan. Ako, pinag-usapan ko na to. Last month, exactly last month. So, yeah. Not June, but around May ending before the ending of May. So, meron tayong video about dyan. Pwede niyong balikan. Okay. Lalo na yung pagtotalks about sa Axelar. So, yan. Okay. For the favorite part. Okay. Kasi dito na magaling eh. So, may tinatawag tayong fundamental analysis, of course. We have on-chain analysis. So, ito naman, sentimental. Okay. So, we have sentimental news. Okay. Meron tayong bullish market structure. Okay, so marami kasi nag-a-assume na hindi, Sir Oso, wala na yan, ano yan, top na yan, etc. Kasi nagdo-double top na yan, uulitin niya na yan, babagsak na yan, katulad nito, etc. So, yeah, what happens is we're looking into like just the actual pattern. Okay, meron tinatawag kasi na pattern, tapos i-correlate mo sa money flow. Magkamukha ba yung money flow? Hindi naman. 'Di ba? Ang layo ng money flow. Ito, nagsisimula pa lang. Ito, bulwark na to, wala na to. Tapos meron pang signal. 'Di ba? Multiple signals telling you that we are already about to end, etc. 'Di ba? So, yun din yung mga hindi ko pinapakinggan kasi hindi pa ako masyado bihasa dito sa ginawa nating ginawa nating script na to. 'Di ba? Hindi pa ako marunong mag-correlate na ito din dito sa MACD natin. Hindi ko siya na-realize na we've been here, playing around here already, and pag nag-fail to, sana nag-out na lang tayo. So, yun yung hindi natin ginawa. Okay. So, now, we are also doing the same thing. However, we're doing sideways. Parang anong nangyayari dito? Bakit kaya nangyayari? So, yun yung tanong ko sa sarili ko. Okay. So, let's see what will happen here because we usually don't get that kind of move na nagsa-sideways siya sa above doon sa reset. So, let's see. What's this? What's the meaning of this? Because this is my first time to see this. Okay, at hindi dapat yan magtagal ng ganyan. Pag nagtagal yan, mag-up na yan. Okay, so ibig sabihin, nasa brink na tayo ng potentially going to have a mini pump. Okay, pag nag-fail tong mini pump na to, okay, we may go down. Okay, so yun lang naman yan eh. Okay, so but the question is, how further down? Yun yung magandang tanong. Pag yung further down natin dyan, hindi kahababaan, nako, nagluluto na to ng sobrang taas na pump, katulad na itong nasa sample natin, or either dito. Okay, so I'm just letting you know, okay, kasi yun yung sinasabi naman ng bullish market structure natin. Okay, kasi ang sinasabi ng mga tao, just look at into the candles. Wag na natin pansinin yung RSI, wag na natin pansinin yung mga OG indicators na magtuturo sa atin ng totoong pattern, to confirm the pattern, or even to backtest the pattern. Kung totoo ba talaga yung pattern na yan, o baka nakikita lang na mata mo kasi hinanap mo siya. Diba? May mga ganun eh. Ewan ko kung nararamdaman nyo yun. Pag natingin sa market, bakit to double bottom, hindi siya tumuloy, 'di ba? So, bakit? Double top to. Bakit hindi to tumuloy, pabagsak, 'di ba? So, hindi, umangat siya, bumagsak. Tapos nung sinabi ko, megaphone. Kasi kita din siya sa volume, hindi kayo nakinig. Dito na kayo nakinig, nandito na. Okay, so which is really good still. Because the market pump really started here, which is the altcoin season here. Okay, mini altcoin season, dito lang naman nagsimula eh. Pero if you were able to buy here, then nag times 10 ka, times 8, times 7, dito just like times 3, tapos pagdasal nyo na sana meme coin, napasok nyo, diba? Yeah, it's not really good. Okay, it's not really something that you wanna celebrate para lang masabi mo tama ka. So, yeah. Ngayon, nasasabihin ko, retail and institutional participation. Yun yung
Yun yung some sweetness and bitterness about this. Okay, so big shoutouts kay Damon. Okay, ito yung sweetness and bitterness na nangyayari sa market. Okay, so si institutional, maganda na nandyan siya kasi ang ganda ng mga support, nababasa ko yung market. Di lang ako kasi matagal-tagal na ako nagbabasa ng institutional market pero hindi ko siya nilalaro. Natutuwa lang ako kasi sobrang andali. Pag sa Forex, andali. Uy, sa gold, andali. Okay, nakikita agad siya ng MACD ko. Nakikita agad siya ng mga edited fine script ko. Diba? Parang ganun yung nagiging dating sa akin. Okay, medyo yumayabang ako sa puntong yon. And I apologize, Jesus Christ. So, dito na, babalik tayo sa cryptocurrency, which is the hard mode na tinatawag. Okay, so yung institutional natin is na either nahahawa sila or pinupwersa nila yung sarili nilang ways dito sa crypto. Na pag Saturday, Sunday, wala silang trades. Ganun din ginagawa nila sa crypto. Parang hinihilot nila. Pero wala silang magagawa kasi minsan si Donald Trump nagpapakawala ng news sa Saturday, Sunday. Katulad ng tariff natin ng April. Ganun din yung tariff natin ng February. Diba? So, tariff extension April. Saturday, Sunday din nangyari. So, walang magawa. Walang magawa yung mga major markets sa traditional market. Katulad ng NYC, di ba? SPX, walang nakapagbenta. Bakit? Saradong market. So, yun nga. Going back. Okay. Both retail and institutional or ETF investors natin are driving the current market. Okay, so many of you guys will say, ay, hindi sir also, susunod yan sa atin, etc. Yun yung problema tayong sumusunod kasi hinahabol natin pera. Sila may pera, so hinahabol natin sila. Okay? So hindi naman kayo nagki-crypto 100% baka kasi gusto nyo lang matuto, di ba? Na maglalagay kayo pera kasi 100% gusto nyo lang matuto. Kaya magsinungaling. Driving force pa rin yung yung gusto nyo mag-profit, of course. Diba? So, pero hindi yun yung main, nagigets ko, nasasabihin niya sa akin, hindi hindi yun yung main, main motivation ko. It's just part of motivation. That's true. Naiintindihan ko yun. Okay, pero we are at the mercy of the people who has a lot of money in this cryptocurrency. Bakit? Kukurutan natin sila Kukurutan natin sila sa $1,000 mo. Magdadasal ka na sana maka 10K ka at makurutan mo sila ng 10K. The question is, are they going to allow it? Okay, or are you gonna just steal away money from the same rat na katulad mo, 'di ba? Masakit pakinggan, pero totoo, 'di ba? Pero sana ang maloko mo ay mga mayayaman, 'di ba? Mga kurot ka ng 10K mula sa kanila, pero yun na dito papasok yung long-term play na tinatawag. Okay, so long-term always wins, sabi nga nila. So dito na papasok yung yung pangatlo natin, which is yung positive social trends. Okay? So, hindi lang naman tayong mga mahihirap, tayong mga nasa laylayan, ang marunong bumasa na social media and trading communities. Okay? Itong mga social media and trading communities are discussing accumulation, generational wealth opportunities, and importance of long-term conviction. However, many of them are actually trying to increase. Okay? So, si Sir Oso, nagbaba na ng presyo. Pero itong mga to, nag-i-increase. Bakit nila ginagawa yun? So, it means they are confident, no? Big shoutouts kay Enteng. Big shoutouts sa'yo. Okay. So, ito na yung sinasabi ko. They are very confident with the price of the market coming up. Or probably, may upcoming bear market. Kaya tinataasan nila yung presyo ng mga membership nila para mapambili nila yon sa dadating na bear market. So, hindi ko alam kung anong purpose nila. Pero, ini-study ko lang. Kasi ako, nagbaba ako Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam bakit sila magtataas sila. Ako, binaba ko. Kasi gusto ko kayong makasakay. Okay? Gusto ko kayong makabasa ng mga chismis. No? So, ewan ko. Sa akin lang Sa akin lang yan. Okay? Nasa sa inyo. Sinendan ko kayo ng email. Check nyo yung spam nyo. Kung at one point in-access nyo yung documents ko, pwede nyo tignan yung doon kung meron kayo email. So, check nyo yun, i-report nyo as not a spam para makita nyo yung mga documents natin doon. Okay? I also makita nyo yung deal
natin doon. So, basa-basa lang tayo ng konti guys kasi mamaya, nagbabayad kayo ng full price, binaba ko na yun. So, meron tayong discounted price. Yan. So, big shoutouts kay Ronnie De Castro. Yan. Yan. So, meron yan. May nakakuha ng $10 promo. So, check nyo lang, guys. Check nyo lang. Okay. So, may magsasabi dyan, Sir Oso, ikaw rin naman kung gamit ng pera, etc. O baka magkasilipan tayo. Sasabihin ko sa inyo, guys, yung pera ko doon sa binibigay nilang tigta $10, $15, $30, hindi yun nagagalaw, guys. Publicly, nakikita nila kung magkano pa rin yun nandun. Naiipon lang siya as USDT, minsan nagiging SOL, nagiging so nilalaro ko lang. Okay? Yung $40 doon, pinambili ko lang ng video editor. That's it. Yun lang. Okay, makikita doon. Nasa blockchain naman siya. Okay. So, eto na guys. May isa pa akong news. With the options and futures, guys. Pagpunta kayo sa Hyperliquid. Ayoko pumunta Hyperliquid eh. Hyperliquid. So, Hyperliquid. Pagpunta kayo sa Hyperliquid, may makikita kayo dito. Okay? So, since nandito ka sa US, hindi natin siya ma-access. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan ko mag-turn on ng VPN. Okay, so ito na nga. So, si Hyperliquid, okay, or yung mga options and futures, derivatives, decentralized derivatives, etc. like Bybit, etc. Sabihin na lang natin. Okay, itong mga derivatives market na to shows a balance of open interest or OI. So, pag sinabing OI, meron tayong contract. And yung contract consists of one long and one short. Okay, so this is our very basic information. So, but, okay, this doesn't give you a clear bearish or bearish bias and indicating a healthy market structure. So, ano ibig sabihin nun? Sa madaling salita, yung buong data natin for the Hyperliquid, or sabihin lang natin sa Bybit, sa saan nga ba kayo nagtitingin? Kaya ako kasi gamitin yung tool ko eh. Makikita kasi din yung pangalan ko. Teka lang. Ano kaya? Basta yung ginagamit yung tool sa pagtingin ng mga ng mga derivatives, yung mga na-liquidated sa, ayan, sabihin natin CoinGlass, yun na lang. So sa CoinGlass makikita nyo doon. Okay, so wala tayong makikitang bearishness. Wala tayong clear signs of bearishness para sabihin natin, okay, ito na yun, etc. Okay, so yeah, wala akong nakikitang ganun. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Wala akong nakikitang ganun na similar doon sa previous dumps na nangyari or yung devastating dumps. Kahit surprise dump, wala akong nakita. OI, inflated OI na magsasabi, ito na, bearish, walang ganun. Okay? Everything is uncertain. Okay? Everything is uncertain right now and we are in a limbo. Okay, and big shoutouts kay Jason. Paano sumali? Sir Oso, paano daw sumali? So, ganito. Click nyo lang. Okay? Pagka-click nyo, diba, kunyari, yun yung video, makikita nyo siya dito. Okay, may WAP project dyan. Pagka-click nyo ng WAP project, okay, yan, pupunta kayo sa WAP, diba? Okay, nandito na tayo sa WAP. Okay, pag sa WAP, click nyo to. Okay? Click nyo lang yan, okay? Pagka-claim nyo na access, okay, syempre pupunta na yun dito. Pupunta yun sa Discord. Basta i-connect nyo lang yung Discord nyo sa WAP. Okay, pagka-click nyo sa Discord, okay, yan, mapapasali kayo dito. Ngayon, pupunta yan diretso dito sa membership. Okay, may makikita kayo membership na ganito, which is, sige, bibigay ko na rin sa chat para kung totoong interested kayo, okay, basahin nyo lang maigi. So, meron tayong ibang ways para magbayad. So, dito walang discount. Of course, dito may discount. Pag pumunta kayo sa payment, may makikita kayong choices dito. Merong deals, pero kung gusto nyo ng full payment, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, dahil mayaman kayo, may mga ganun pa din. Kanina may nagbayad pa rin $15. Bahala kayo. Ayoko na magsalita. Hinayaan ko na lang siya. Okay, hindi ko na rin sinabi na, oy, sobra yung bayad mo. Okay, so ito. Okay, so meron tayong deals dito. Kasi kita-kita mo naman, ito pa rin kinlik mo. Ito pa rin. Ano nasa isip mo? Bakit mo kinlik to? Kahit nakalagay na dito, $10 na lang, oh. Sobrang discounted ka na dyan. Okay. Pero, meron din mga members na dito, matatagal ng members dito, hindi pa rin nag-claim. Okay.
hindi pa rin sila nagki-claim. Ewan kung bakit hindi nila kini-claim. Hindi nila kini-claim yung 30 days free nila. So, hindi ko alam anong trip nila. Pero, yeah, tulad yung sinabi ko, ganun lang siya mag-subscribe. Okay, punta lang kayo dito sa, or eto na mismo. Okay, click nyo lang, Meraki channel, boom. Tapos, okay, ito pa isa pang channel natin. Okay, pwede nyo salihan. Okay, pwede nyo salihan. So, dalawa. Okay, so ito na. Okay, so going back to our topic. Okay, so dito sa topic natin na to. Okay, I want to nabubulol ako. So, I want to introduce you guys to sa historical July performance natin. So, ewan ko kung may nakakita sa akin na gumagamit ng ganito, ng seasonality. Okay, and yung asawa ko, yun din ang tanong, bakit kami ganito? Hindi, gusto ko lang basahin yung seasonality natin. Kung may decreasing with increasing, doon natin nakikita talaga yung patterns. So, it may not repeat the history, but it will, okay, always supposedly, okay, resonate, okay, because we are clinging to patterns or symbolism, no? So, ngayon, kung makikita natin, 1-day time frame, no? Parang overheated yung ating stochastic RSI or RSI alone, no? So, pero, that doesn't mean, or that doesn't tell us, pag ni-reset yan, kailangan mag-dump ng sobra. Pwede natin i-reset yan by doing a lot of sideways, okay? Channel 1, channel 2 lang, up and down lang. Okay, na naglalaro sa 100k to 110k. Pwede mangyari yon. Okay, to reset the kasi ganun din yung nangyari naman sa price ng noong June, no? So sa June natin, hindi naman tayo nag-dump ng sobra. Okay, para lang masabi mag-reset. So nung pagkaangat niya, umangat na ng todo. Okay, but it doesn't mean also na pag umangat niya ng todo, babagsak na yung price, kasi pag bumagsak siya or pag bumagsak to, babagsak na rin yung price. Remember that the price is always the one that drags the indicators to produce data. Okay? It's not the other way around. Okay, so ito na yung sinasabi ko, guys, na pag nagtagal yung RSI sa taas, okay, it means, okay, we are building momentum. Okay? It may go up. Okay? It may shoot up. Okay? So, ngayon, doon ko masasabi na, okay, the price is keep on trying to build momentum. Tapos makikita natin yung RSI natin sumusunod siya, umaangat lang siya, nagtatagal siya sa taas. Okay, what happens is we might be able to see, okay, a really good pump, at least kahit saglit, bago tayo talaga mag-retrace. Okay, sabihin natin, ito nga talaga yung move. Okay, aabot muna tayo ng 118 to 120, tsaka tayo magre-retrace pabalik ng 106, 107 or 108, just to be sure. Okay, kasi ayaw ko masyadong maging kampante. Okay, so guys, we're almost done. I wanna just tell you about the 5 macro reasons ko for upside. Pero I'm just gonna share this to the Meraki. Okay, so gusto kong aralin nyo yung dollar weakness or de-dollarization ulit. Kasi meron akong mga documents about de-dollarization. If interested kayo sa de-dollarization, may mahabang document ako dyan na ginawa ko na matagal na, at ang nakakatawa is exactly what I said is already happening today. Okay, so na sinabi ko doon na yung US dollar index natin is at its lowest. Okay, and that was way back in 2023. So sinabi ko doon na since lowest tayo no February 2022, sabi ko doon, we may be able to see again a lowest bago tayo talaga mag-pump sa 2026. Parang ganun yung sinabi ko. Okay, so balikan nyo yung document na yun. Makikita nyo yun doon. Pero this will boost a lot of risk appetite and Bitcoin's appeal as a hedge. So is that positive or negative? Doon ko in-explain na positive yon. And bakit? Basahin nyo. Haba nga lang, hindi siya para sa mga tamad, pero maintindihan nyo. Pag naintindihan nyo, alam nyo kung saan kayo papasok. Okay? At magkakaroon kayo ng full conviction kasi napasukan na kayo ng knowledge. Hindi yung basta, ala, double bottom, ala, double top na to, ala, overheated yung RSI. Come on. Laki na kayo, guys. Babasahan nyo lang. Magbabasa lang kayo, guys. Tapos na yung problema nyo. Ganun lang kadali.
Okay? Kailangan nyo lang siksikan ng knowledge, lalo na yung mga areas na meron kayong doubt. Meron kayong mga times na parang, hayaan na yung market. Bakit? Kasi meron kayong knowledge. Alam nyo na yung market is going to go up. Nevertheless, ganun din yung naging complacency natin dito sa 105 because it is well packed by knowledge. Hindi ako natakot na whether tumuloy pa siya, mag 104, o 103, etc. As long as the market holds in 103, we're not going to go down. Yun yung nangyari. Support naman tayo. Hindi naman yung last time natin, inaas ko naman 97k, hindi din nag-97. Okay? So, yeah. Ang isa pang sasabihin ko is aralin niyo yung global money printing, pati M2. Okay? May mga magagaling na YouTuber dyan na banyaga, na magaling sa macro. Okay? Sobrang galing. Si Benjamin Cohen. Tignan nyo na lang yan. Magaling siya doon. Okay? So, isa yun sa... Actually, nag-iisa lang na tinitignan ko. Pati yung transgender na mukhang babae pero lalaki yung boses. So, kaso sa Twitter nga lang siya. So, next time na natin pag-usapan, mahaba na yung video. Sana binilis ako pa magsalita at wala na akong paligoy-ligoy. Pero practicing natin yan, guys. Kasi marami akong chismis. Gusto ko yung chismisan na marami pang news. Hindi maganda to pang 8 minutes lang, no? Mamadaliin ko tapos isipin niya, bullish is also, bearish is also. Okay. So, ito binigay ko sa inyo yung positive. So, yan. Guys, wala na akong masyadong sasabihin. Bukas kita-kits tayo kung makapag-live ulit ako. Kasi nagtatrabaho ako for crypto. So, yan. If nagustuhan nyo itong live natin na to, kung gusto nyo yung link na yan, click nyo na lang yung link na yan. Okay? Puntahan nyo yung link, sali lang kayo sa Discord, tapos makakabasa kayo dyan ng mga documents. Minsan nagbibigay ako libre, kahit di kayo magbayad. Okay? Naglalapag ako ng libre. So, yun lang guys. Big shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga matatagal na at sa mga nasa Meraki pa rin hanggang ngayon. Yung iba dito, 1 year nang naka-Meraki. Big shoutout sa inyo. Yung iba nag 1 year payment. Salamat sa inyo guys. Big shoutout sa mga nandito pa rin. Nevertheless, what the market is trying to do, as long as I'm posting, I'm trying to tell you guys, hinihimay ko talaga, nahihirapan na ako minsan mamili ng news. Kasi mamaya ma-misinterpret nyo na bullish na, ito na yun, ito na. Okay, I will give you the signal. Okay? And recently, nagbigay ako ng news sa Ethereum, ng signal sa Ethereum. I really think that's going to 3,000. Okay, but it's not gonna give you a full conviction na, talaga, 3,200. Hindi. Kasi wala akong document. So, it means, hindi ako fully convicted. Sinabi ko lang na malaki yung chances. Okay, pero there's no proof. But yeah, yun lang guys. Big shoutout sa inyo ulit and have a great night. And chismis lang ang lahat ng yan. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys. Yeah. Big shoutouts kay Jason, kay Elion. Big shoutouts kay Lem. Big shoutouts kay RJ, kay Damon, kay Mang Pepe. Yan, big shoutout sa inyo. Yan. Kay XC, big shoutout sa inyo. Alright. Have a great night and kita-kits bukas. Thank you. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buo.